mag-video tayo kasi maghihiwalay tayo kay Boss G ng 1 linggo. Kasi kailangan natin siyang ipasok sa kasa. Ngayon, nagbabiyahe tayo papuntang Osamis City. Bali, papasok muna tayo ng school. After ng school, didiretso tayo sa mismong kasa ni Boss G. After nun, iiwan natin siya doon at mag-commute papauwi. At 1 linggo si Boss G doon, sabi nung gagawa. Kakamiss si Boss G pag ganon, pero wala tayong magagawa. Kailangan natin pagdaanan yan. Dito na tayo sa Clarin Bridge. So nasa likod na tadaanan natin yung may masarap na suman. Hindi ko na i-video kasi lag yung cellphone natin. So dito na lang tayo sa tulay na ito. Osamis na tayo mga boss. Ito part na to. Sa Clarin na tayo. Pwede tayong dumaan dito pa airport. Pwede tayong mag-right. So, mag-right tayo para mas tuloy-tuloy yung takbo natin. Papuntang airport siya na daan. Kasi kung doon tayo sa highway, tanghali ngayon, busy yung kalsada, traffic. So, dahan-dahan lang tayo doon. Dito, mas malayo to, pero yung takbo naman natin tuloy-tuloy. As walang ibang sasakyan masyado. Paradahan ng mga truck dito sa kabila. Diyan sila nagpapahinga. Dito tayo sa mismong airport ng Osamis. Dito natin sinundo si Mahal. Diyan si Mahal. Sinundo natin dyan. Ito yung exit. At didiretso tayo papuntang lalabas tayo nito dun sa highway papasok ng terminal. Pag dinidiretso natin yung kalsada na to. Hindi ko lang alam kung anong tawag ng kalsada na to. Pero yung dyan sa unahan, yan yung Camellia Homes. Dadaan tayo dyan sa Camellia Homes. Tapos yung coffee na parang sikat dito, yung Coffee Project. Ito yung Coffee Project. Nadadaanan natin yan araw-araw, yung Coffee Project na yan. Maganda daw yan sa loob, mga site dyan. Yan yung part nila. So wala man tayong pangkape, di rin tayo mahilig magkape, kaya daan lang tayo dyan. Pero baka soon meron din namang mga ibang dyan. Bukod sa kape, may iba pang mga product nila. Dito na tayo sa sinasabi kong daan na saan tayo lalabas. Ito yung mula din to sa highway. Parang bypass road to siya. Labas to ng Lamaan. Tapos ayan yung sa may terminal. Yung papasok na yan sa terminal yan. Dyan pumupunta yung mga bus. Ito. Yan yung anong tawag dyan? Agora ba yun? Parang ganun ata yung tawag sa terminal na yan. So ito, didiretso natin tong highway na to. Lamaan tong lalabasan natin dun sa may Jollibee. Tapos yan nga, malapit na tayo sa school. Didiretso natin papuntang Bards dun sa yung may tawag sila dun sa park yung Asinso Park na ginawa ngayon na maganda. Wellness ba yun? Parang ganun. Dun tayo pupunta. Malapit dun yung school natin. Ayan, finally dumating na tayo sa school natin. Dito sa IHL. Ayan na. So dyan tayo sa taas.
dito tayo magpa-park. Tayo dito sa gilid. Yan yung sinasabi kong yung likod na yan, dyan na yung park. Kasi yung barge na andun. So, bababa na tayo. So, ayun mga boss. Dito tayo ngayon sa mismong office ng Mitsubishi. Iiwanan natin dito si Boss G para sa pag-repair niya doon sa nag-claim tayo ng insurance sa kanya. Based doon sa front bumper natin. Iiwanan natin si Boss G dito sa kasa mga boss. Yan yung signature ni Boss G sa likod. So yan, ginagabi na tayo mga boss. Nasa Oroquita pa tayo ngayon. Nagpas lang tayo. Matagal-tagal tayo hindi nakapagpas dito sa Mindanao. So si Boss D, iniwan na natin doon sa amin sa kasa. Kaya so mga may 2 linggo siya doon. So kakalungkot na, kakapagod. Wala tayong magagawa. So commute muna tayo. Bukas magmumotor siguro tayo. Sana walang ulan. Kasi pag umulan ako, mahirap yun. Hindi tayo makapagbiyahe na maayos. Nakakasakit tayo. So sa Oroquita pa ako. Time check tayo ngayon. 6:24. Gabi na tayo makakarating ng Laredel. 1 oras pa. Kasi umalis tayo dun. 1 oras na mahigit. Napakatagal ng biyahe. Pag nagko-commute ka lang. Gabi na nasa terminal na tayo ng Laredel. So, alas 7 na.